Magandang araw po sa lahat mga kababayan, isa na naman mga issue ating pakikinggan. Tila bagang nagpapahiwatig ang ating Vice President Sara Duterte na marami pa siyang mga pasabog. Ito po sabi niya, "Hindi ko lang alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan, pero kami for all eternity ang pamilya namin nandito para sa taong bayan." Pero bago ang lahat palambing po ng like at subscribe kung kayo ay sumusuporta Samba Dutertes. Salamat po. Di rin paawat si Mr. Real Talker sa pagre-real talk sa mga senator na bumabanat sa ating pangalawang pangulo at isang vlogger nagsasabi kung ano ang mga balak sa ating pangalawang pangulo. Ito po ang tugon niya. Tumatalim na talaga si VP Inday Sara, sabi ni Cheese Escudero. What is perplexing is her questioning the absence of a flood master plan 2 years into the administration of PBBM after the previous administration had 6 years to develop one but was unable to do so. Oy, English pa si Cheese Escudero. Eto na. Nakatikim ka ngayon kay VP Inday Sara. Sabi ni VP Inday Sara. Baka naman gusto ng punduhan ang mga infrastructure projects na aayon sa master plan. O baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapati nilang gibain na lang. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Go, VP Inday Sara! Ano ka ngayon, Cheese Escudero? Tagalugin ko, ang leader hindi ginawa para tighawak lang ng champagne glass. So mga kababayan, pag-usapan natin ang, ayan, ano ba, Inday Sara i-impeach nila. So, magsasalita na. Religious group, magsasalita na ba? So, anong gusto nyong unahin natin? So, unahin muna natin yung impeachment na gustong gawin ng mga bangag. Mainit na, na balita. Sabi ni Andy Ubaldo, subukan nila. So, mga kababayan, okay. Alright. So, inuutusan na ni Liza Tanas at ng bangag na gobyerno na i-file na ang impeachment. Okay? Ayan. I-file na ang impeachment laban kay Inday Sara. Okay? Dahil nga ngayon ay talagang nakikita nyo yung suporta ng taong bayan kay Vice President Inday Sara at recently nga mga kababayan ay nagsalita ng sunod-sunod si Inday Sara na dapat ang pamumuno sa ating bansa ay hindi motivated sa pagkamkam ng cash o ng maraming pera, ng pulboron, di ba? At ng paglaklak ng champagne. So dahil nakikita nila na mukhang aarangkada na ang 32 million na supporters na tunay na bumoto kay Inday Sara, ay nararamdaman na hindi sa tanas na matuluyan ng mawala sila sa pwestong nakaw, sa pwestong inabuso nila. So ngayon mga kababayan, pag-usapan natin etong plano nilang pag-impeach dahil nataranta na sila Butod, naranta na si Bangag, sa kabila ng kumakalat ngayon sa nagba-viral actually sa social media, yung nguso ni Marcos Jr.
Actually, nailabas na yan dati, pero nung nagsalta nga si Miss Cathy Binag, nung in-interview natin, talagang bumabalik yan. At nagba-viral talaga. At nakikita, kahit magbulag-bulagan yung mga yawa na yan, nakikita ng taong bayan na huling-huli sa akto na si Marcos Jr. ay may white powdery substance. Kaya dahil sila ay naalarma, mga kababayan, ay gusto nilang i-impeach. Unang-una, sino ba ang mga pwedeng i-impeach? Number 1, Pangulo. Diba? Actually, yung Pangulong Bangag siya dapat ang ma-impeach. Diba? Vice President. Okay? Mga Supreme Court magistrates. Okay? Yung mga nasa COMELEC, sa Ombudsman. So, yan mga dapat ini-impeach. Ngayon, mga kababayan, mga palangga ko, ano ba yung grounds? Ano yung pinaka-grounds ng pag-process o pag-file ng impeachment dito sa presidente o sa vice president at sa iba pa? So, laging sinasabi nila, culpable violation of the Constitution o paglabag ng saligang batas. Ano ang nilabag ni Inday? Tanungin natin. Ano ang nilabag ni Inday na saligang batas? Okay? Yun yung sinasabi nila na yung tungkol dun sa 11 days na pag-spend ni Inday ng kanyang budget na galing sa approved by the Office of the President. It's not legal. It's not illegal. Legal kasi naipaliwanag na ng ating mga magagaling na abogado na ang budget, okay? Ang budget ng gobyerno ay ginagastos taon-taon. Ang budget ng opisyal, katulad ng Vice President o ng President, ay ginagastos taon-taon. At gagastusin mo sa tama. Kaya, nung binigay nila yung budget na yon is December 19. So, natural, ilan ang natitirang araw sa December? Diba? After ng 90, di ba? 11 days. Kaya 11 days, mga kababayan, 11 days, in-spend yung perang yun dahil kailangan mong spend. So, ano ang violation ni Inday Sara doon? So, yun ang gagamitin nila ayon sa ating source, ayon sa ating puting ahas. So, isa yun sa grounds na para maghain ka ng impeachment.